umulan. Nabasa niyo ba yun? Na sinabi ng propeta, huwag umulan. Hindi nga po umulan. Sinabi niya gano'n, hindi nga umulan. Bakit? Dahil meron siyang authority. Ibinigay sa kanya ang authority. Sino ang naka-attend na kay Brother Eddie Villanueva doon sa Cuneta Astundo? Sa Luneta. Bagamat ako hindi naging saksi, yun pastor ko ay saksi. I-exercise po natin. Sino naniniwala na sa gagawin natin may mangyayari? Palakpakan mo, Panginoon, kung naniniwala natin. Ngunit kailangan tayong magpakumbaba dahil pag naramdaman natin ang kanyang pagmamahal, bibigay po tayo, hindi ba po? Kailangan maintindihan natin na lahat ng nangyayari sa ating buhay ay dulot lamang mahal ng Panginoon, hindi po ba? Kaya ngayon po magpapasalamat lang tayo sa Panginoon, sasabihin natin sa Kanya, Panginoon, ang aming pong narinig ngayon ay aming kakainin sapagkat kahit na nakahanda ng pagkain sa ating harapan. Hindi ba po nabusog kayo sa salita ni Pastor? Palakpakan po natin ang salita ng Panginoon. Salamat po, O Diyos, sapagkat hindi niyo po kami nakakalimutan. Ang gusto ko lamang pong i-share sa inyo ngayon ay ang pagmamahal ng Panginoon sapagkat hindi po ako nabago kung hindi ko nadanas ang pagmamahal ng Panginoon. Pareho rin po ako ni Pastor Rigor. Ako po ay marami pong ginagawang kalokohan, ngunit nung tinawag ako ng Panginoon, nag-respond po ako sa kanyang pagmamahal. Alam niyo, hindi kayo makakapasok sa isang tao kung hindi ninyo maiintindihan ang pagmamahal ng Panginoon. Isishare ko lamang po sa inyo itong kabanata dito sa Galatians at alam po pa ninyo ang bunga ng pagmamahal ng Panginoon. Titingnan po natin kung meron kayong Biblia na dito po sa page 323. Salamat po sa Panginoon. Ang sinasabi po rito sa Galatians Kapitulo 5, 22-23, titingnan po natin. Ang sinasabi po dito, datapwat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagpapabata, kabaitan, kabutihan, at pananampalataya. Nakita niyo po bang isang prutas, pagkakabit sa bunga ang prutas, ano po ang mansanas po ang prutas, ano po ang tumutubo, di ba mansanas po? Ito pong prutas na ito, sa isang prutas nandun lahat ng pagmamahal ng Panginoon. Kaya kapag kinain niyo po ito, mararamdaman niyo, mararanasan niyo ang pagmamahal ng Panginoon. Tingnan po natin dito sa bakit po kayo natatakot? Bakit po kayo natatakot sa dilim? Bakit po kayo natatakot? Dahil hindi nyo po alam ang mangyayari, di ba po? Hindi nyo alam ang mangyayari. Pero pag alam nyo ang mangyayari na merong sasalo sa inyo na isang tao, sa isang lugar, meron po ba kayong takot? Mawawala po ang takot nyo, di ba po? Sapagkat tayo, natatakot tayong bumigay sa Panginoon sapagkat hindi natin alam kung anong gagawin niya sa atin. Ayaw natin ibigay ang kabuhayan natin sa Kanya sapagkat hindi natin alam kung anong mangyayari sa susunod. Di ba po? Kaya, kailangan maintindihan po natin na ang pagmamahal ng Panginoon ay napakalawak. Ang sinasabi sa Biblia, malawak, malalim. Gaano po kalayo ang pagmamahal ng tao sa pagmamahal ng Diyos? Ang pagmamahal ng kapatid nyo sa inyo, kapareho po ba ng pagmamahal ng Diyos? Ang pagmamahal ng asawa nyo sa inyo, kapareho po ba ng pagmamahal ng Diyos? Hindi po, di ba? Iba po ang pagmamahal ng Diyos sa pagmamahal ng mga kamag-anak nyo, mga asawa nyo. Ang sinabi sa Biblia, love thy neighbor as thyself. Ang sinabi rin sa Biblia na mahalin nyo ang kapwa nyo katulad ng pagmamahal niyo po ni Jesucristo, di ba po? Paano po natin gagawin yun? Paano po natin, alam nyo minsan tayo naiipit dahil pag tayo'y nagbago na, ang nangyayari po sa atin ay nagkakaroon tayo ng maraming batas. O dapat kapatid, huwag mo nang gagawin niya, huwag ka nang iinom, huwag mo nang gawin ito. Pero hindi natin nakikita na dapat po tayong mag-respond. Kailangan pag tayo'y nagbago, hindi tayo magre-respond sa mga batas ng tao. Hindi ba po?
Dahil ang batas ng tao napakarami. Ang batas ng tao iba-ibang level. May barangay, merong gobyerno, merong iba-ibang level ang batas ng tao. Ngunit ang batas po ng Diyos ay iisa lamang. Ano po yung batas ng Diyos na yun? Ano po ang Diyos sa inyo? Ang Diyos ay pagmamahal, hindi ba po? Kaya, paano, pag kayo'y may kaaway, at nararamdaman ng kaaway nyo, kahit na tama kayo, kahit na anong sabihin nyo sa kaaway nyo, tama ako, makikinig pa sa inyo pag galing sa inyo? Hindi po, di ba? Hindi makikinig sa inyo. Kailangan maipakita nyo ang pagmamahal ng Panginoon doon sa buhay ng tao. Na paano natin gagawin maipakita ang pagmamahal ng tao? Sabi ni Pastor Igor kanina, ang akala natin na pera ang makakapagsilbi sa lahat ng bagay. Hindi ba po? Akala natin, may pera ako, lahat ng bagay, masusulatan ko ng cheque, mababayaran ko. Pero alam niyo, hindi po gano'n ang totoong application ng pagmamahal ng Panginoon. Doon po sa San Diego, may mga homeless na tao rin. May mga tao walang bahay, may mga tao na mamalikos karsada. Alam niyo, minsan may lumapit sa akin at humihingi siya ng pera, humihingi siya ng bariya. Ang sabi ko lamang po, na nung ako hindi pa nagbabago, pwede kang magbigay ng pera dahil meron kong pera sa bulsa. O itong 5 piso, itong $5, umalis ka na sa harapan ko dahil ayaw kitang makita pero binibigyan kita ng pera. Ganun po ba ang pagmamahal ng Panginoon? Hindi po, di ba? Paano po ninyo maipapakita sa isang tao na humihingi ng pera o humihingi ng kakainin? Ang naisip ko mong gawin, ang sabi ko dito sa tao na to, sabi ko, ano bang nangyari sa iyo? Bakit nagkaganyan ka? Sabi ko, ano bang gusto mong mangyari ngayon? Pinaliwanag niya sa akin, sabi ko, halika. Alam niyo, nakasuot ako ng magandang damit siya, mukhang talagang homeless siya, wala siyang tinitirahan. Sabi ko sa kanya, kapatid, halika, kumain tayo. Sabi ko, sumama ka sa akin, kumain tayo at mag-usap tayo. Pinakain ko po siya, at kami dalawa nakaharap kami doon sa lamesa. Binabalik ko yung dignity ng tao. Alam nyo, pag kayo'y nasa Diyos na kailangan ibabalik nyo ang dignity ng isang tao. Tinanong ko siya, kapatid, ano bang pangalan mo? Bakit ka nagkaganito? Alam nyo, tuwang-tuwa yung tao kasi wala pang gumagawa sa kanya ng ganun eh. Hindi niya naisip na bakit itong tao na to, bakit siya nag-aksay ng panahon sa akin. Ganon din po ang Panginoon. Alam niyo ba ang sinasabi ng Panginoon kung iisipin ninyo na kayo lang ang isang tao sa mundo, wala nang ibang tao sa mundo, kung kayo'y nagkasala, mamamatay pa rin po ang Panginoon sa inyo? Hindi niyo po ba naisip yun? Na ang Panginoon, lahat gagawin niya para lang makuha kayo, makabig kayo. Kaya ang pagmamahal ng Panginoon, kung makikita natin, babasahin natin sa 1 John po, itong kung hawak ninyo ang Biblia ninyo, at medyo isi-share ko na sa inyo ito ng mabilisan at alam natin na tayo po ay mahal ng simbahan na ito at tayo po ay papakainin. Hindi ba po? Salamat po, Panginoon. Ito pong isi-share ko sa inyo sa 1 John, bagamat Tagalog itong aking hawak. Makikita po natin kung ano ang epekto ng pagmamahal ng Panginoon sa buhay niyo. Dahil alam niyo po, dalawang puwersa yan eh. Dahil kagaya na sinasabi ni Pastor, dalawang puwersa ang nag-aagaw sa atin. Ang isa pong puwersa, ang pagmamahal ng Diyos, ang otoridad po, sinasabi ni Pastor, ang otoridad ng Diyos ay nanggagaling saan po? Ang otoridad ni Gloria Macapagal Arroyo nanggagaling sa tao, nanggagaling sa boto, nanggagaling sa politiko. Alam niyo po ba ang otoridad ng Panginoon kung saan nanggagaling? Sa kanya pong pagmamahal. Yun po ang basis ng kanyang gobyerno, kaya siya nagkakaroon ng authority na siya ay Diyos sa kanyang pagmamahal. Bakit po kayo napapagaling sa sakit ninyo? Ano pong puwersa ang gumagana kaya kayo gumagaling sa inyong mga sakit? Pagmamahal na sabihin ninyo sa tao, ako'y pinagaling ng Panginoon. Ang sabi po dito sa 1 John 4:16, sa English, ang sabi po dito, God is love. Nakita niyo po? Kaya ang sinasabi po dito sa 1 John 4:16, ang sinasabi sa Tagalog ay, at nakilala natin at nasasampalatayan na natin ang pag-ibig na itinaglay ng Diyos sa atin.
Tayo po, alam niyo tayo, noong tayo hindi pa nagbabago, ang kapasidad natin na magmahal sa kapwa ay mababa po, napakababa. Ang gusto natin mahalin mo muna ako, bigyan mo muna ako ito bago kita mamahalin. Pero hindi po ganun ang Panginoon. Habang tayo po ay makasalanan pa lang, siya po ay lumapit na. At alam niyo po kaming mga nagbabago at nagsisipin sa Panginoon, sasabihin ko po sa inyo na ang buhay ko po noon, ako ay nasa putik. Hindi ko po alam na nasa putik ako. Lumalagoy lang ako. Ang sarap dito sa putik. Pero alam niyo ginawa ng Panginoon. Pinulot ako, hinugasan ako. At inahayag niya ako sa aking Ama. Ang nangyari po doon sa transaction na yun, nung tinanggap ko ang Panginoon, sinabi ko, Panginoon, ako po isang makasalanan. Alam ko po kayo may kakayahan na baguhin ako. Kaya tinatanggap ko po ang puwersa ng inyong pagbabago para ako ay hanguin ninyo. Alam niyo kung nangyari sa inyo pag tinanggap niyo ang Panginoon? Kahit na kayo nagkakasala pa, ang tingin sa inyo ng Ama ay malinis na po. Kasi sino po ang nakikita niya kapag tinitingnan niya kayo, sabi ni Jesucristo, Ama, hindi mo na siya pwedeng galawin. Sa akin yan. Sa akin yan, Ama. Kaya alam niyo, kapag kayo nasa Panginoon, eto, halimbawa, nandito po ang Panginoon, kayo ay nasa likod lang ng Panginoon. Tinitingnan tayo ng Amang Diyos, pero ang nakikita niya ang kanyang anak. Sapagkat ang sinasabi niya, ayan, tao na yan, katulad na yan ng aking anak. Kaya hindi ko na siya pwedeng pagbuhusan ng aking galit sapagkat siya ay ligtas na. Kaya kung maiisip po natin na marami pong batas, ang sinasabi ko lang lamang po sa inyo, kahit pag kayo ay nagbago, huwag niyong pababayaan ang mga batas ng simbahan, ang mga batas ng mga hinahayag ng mga iba-ibang denominasyon sa inyong pagbabago. Kasi po ang nangyayari doon, nagkakaroon lang kayo ng parang emotional response. Pag dumating na naman ng mga pagsubok, nandun na naman kayo. Pag hindi niyo maintindihan ng lubusan ang pagmamahal ng Diyos, hindi kayo nilubusang mayaangat. Ang sinasabi po ng Panginoon sa atin, ako ay nasa langit ngayon, naghahanda para sa inyo. Marami akong mga kwarto doon, may mansion ako, ihahanda ako para sa inyo. Alam niyo po dapat ang gagawin natin dito sa lupa, dapat maghanda rin po tayo, di ba po? Kaya ang paghahanda natin, kailangan maintindihan natin, paano tayo makakaintindi. Ang gusto ko naman pong sabihin ay umpisahan niyo pong magbasa. Umpisahan niyo pong magbasa ng Biblia. Sapagkat pag nakita niyo ang pagbasa, ito po, love letter ng Panginoon sa atin Nakita niyo po, pag sumulat ang mga kamag-anak niyo sa inyo, gusto niyo kagad basahin kasi gusto niyo ma-experience kung ano gusto nilang sabihin. Ito pong Biblia na to, ang salita ng Diyos, ang pagmamahal ng Diyos, ebidensya po ito ng kanyang pagmamahal sa atin. Kaya, ang pinakamaigi pong gawin ninyo, subukan niyo. Ako nung nagbasa ako ng Biblia, medyo nung una, inaantok ako lagi. Pagbukas kong gano'n, tulog na agad ako, hindi ko talaga maintindihan. Magmanalangin po kayo, sabihin nyo, Ama, ito pong sulat ninyo, gusto ko sanang maintindihan, gusto ko sanang maranasan ang pagmamahal ninyo. Kaya subukan nyo po, huwag kayong masyadong mag-alinlangan at magbasa ng Biblia at pagkakalubang kayo ng Diyos ng kanyang pagkaintindi. Ito lang po, bago tayo kumain at gusto ko na sanang i-summarize ang aking gustong sabihin dito. Sa Galatia po, alam niyo, sinasabi ko masyadong maraming batas ang tao. Alam niyo, iisa lang ang batas ng Diyos na gaya ng sinabi ni Pastor John. Mahalin ang Diyos at mahalin ang kapwa niyo. Kung nababasa niyo sa Biblia ang 10 utos po, yung unang parte noong mahalin ang Diyos, yung sinasabing love God above all, yung unang apat na po yung unang apat na utos, nandun po sa unang parte, mahalin ang Diyos. Yung pangalawang utos, mahalin ang kapwa nyo, nandun po yun. Huwag kayong magnanakaw, lahat po yun ng pangalawa, nandun po kaya isinamarize lang po ng Panginoon yun, para maintindihan natin na sa Kanya po, natatapos ang batas. Saka siya po ang tatapos ng batas. Alam nyo, pag kayo ang batas po, ang design ng batas, pag nilabag ninyo, ano pong design ng batas? Parusahan kayo, di ba po? Parusahan kayo ng batas. Ngunit, ang batas ng Panginoon, na kahit na kayo ay nagkasala, ano pong gusto niyang gawin? Iligtas po tayo, di ba po? Kaya, babasahin ko lang po ito para magkaroon kayo ng konting
liwanag, pag inyong binasa ang Biblia sa homework ninyo, maintindihan niyo po. Alam niyo may dalawang klase ng batas. Di ba po? Dalawang klase ng batas. Babasahin natin dito sa Roma, Kapitulo 8, versikulo 2. Ito po ang dalawang batas na dapat natin maintindihan habang tayo nagbabago sa Panginoon. Napaka-importante po nito na masustain ang inyong pagbabago. Ang sinasabi po rito, sapagkat ang batas ng Espiritu ng buhay kay Kristo ay ginawa akong malaya mula sa batas ng kasalanan at kamatayan. So dalawa po ang batas. Kung kayo susunod na lang din, ano gusto niyo sundan? Batas ng kasalanan at kamatayan o batas ng pagmamahal at kalayaan? Ano pong gusto niyo sundan? Kalayaan. Kaya po ang sinasabi natin ay tayo noon nasa kasalanan, tayo po ay alipin ng kasalanan, ngunit pakawalan tayo sa pagkaalipin, sino po? Ng Panginoong Jesucristo. Kaya kahit na po ang pamamaraan na ma-experience yung pagmamahal ng Diyos is kay Kristo lamang po. At bago po tayo magtapos at medyo natutuyo ang aking labi, ito na po ang dapat nating maintindihan na alam nyo, sa isang bahay po, sa isang pamilya, kapag walang kooperasyon ng mga miyembro ng pamilya, ano pong nangyayari? Nagkakaroon ng mga away-away, di ba po? Magkakaroon ng batas, huwag mong gamitin yan, hindi mo pwedeng gamitin yan, ito hindi ka pwedeng tumawid dito, sa akin to. Ngunit pag mayroong kooperasyon ng isang pamilya, nawawala po ang batas. Ang sinasabi po dito, sa Galatians din po, ang sinasabi dito ay sa chapter 5 verses 18 to 23, sabi po dito ay, pakinggan po natin maigi ito. Datapwat kung kayo ay may pinangungunahan ng Espiritu, ay wala na kayo sa ilalim ng batas. Ang ibig sabihin po ng kung si Kristo ang kinikilala nyo, lahat ng mga pamamaraan ng hawak kayo ng kaaway, kung gusto nyo makawala sa pag-iinom, sa paninigarilyo, sa pambababae, mawawala po yan. Kaya kung ano po ang dinasal natin kanina, ang banal na Espiritu, kung kayo magpapailalim sa banal na Espiritu, kayo po ay aangat ng Diyos. Ang mangyayari po sa inyo, kahit na binabagsak kayo ng kaaway, ang Panginoon po lagi po kayong inaangat ng ganyan. Kaya kahit ano pong puwersa ang pumalo sa inyo, iaangat po kayo ng Panginoon. Hindi kayo pababayaan ng Panginoon. Pag kayo hawak na ng Panginoon, hindi na po kayo pababayaan ng Panginoon. Kaya panghawakan niyo po yun. Pag tayo nahawakan, nahipo na ng Diyos, makakabalik pa ba tayo sa maaring dumulas tayo ng konti, pero ang ginagarantasan mo sa inyo, hindi kayo pababayaan ng Panginoon. Huwag po natin kalilimutan yun. Sapagkat maraming taong nakakalimot, nagbabago na po sila, pero ang nangyayari, yung sarili nilang kalakasan ang ginaangat nila. Huwag po sana natin makalimutan yun na nasa Panginoon po lahat, siya lamang po ang daan, siya lamang po ang solusyon sa ating mga problema. At pag naintindihan natin at ipinractice natin ang pagmamahal ng Panginoon, kaya po ngayong Pasko na ito, isipin nyo kung sino ang mga tao na dapat ninyong kausapin, kung sino. Huwag nyo pong problemahin yung mga regalo-regalo, binigyan na po tayo ng regalo ng Panginoon at tayo niligtas niya. Ang nangyari po sa akin dito sa Amerika ay meron akong isang kaibigan na kami po ay nag-away ng mga 4 na taon na. Kaya ang sinabi ko sa aking sarili, anong gagawin ko para maibalik ang relasyon namin at aking kapatid na ito? Alam niyo po, tumawag ako sa kanya at salamat sa Diyos, bukas po kami mag-uusap. 4 na taon kami hindi nag-uusap. Ngunit sa pagmamahal na binigay sa akin ng Panginoon ay nagampanan ko na sabihin sa Kanya na humingi ng patawad at ibalik ang aming relasyon. Ganon din po ang Panginoon. Kaya ngayon pong Pasko na to, ang gusto pong mangyari ng Panginoon ay kayo ay maging katulad ng anak niya. Ang gusto pong mangyari ng Panginoon, makita niya sa atin na natututo po tayo na maging katulad ng anak niya. Ganon lamang po kasimple yun. Kaya magpasalamat po tayo dahil sa araw na ito, ipinagtipon niya tayo, hindi po tayo dumating dito ng aksidente, hindi po tayo
Thank you, Pastor. Thank you. Okay. Lahat ba po ay masaya? Eh. So, yun po mga bumurot naman. Bumurot. Tapos doon. Clear niyo yung ano niyo. Clear niyo. Edgy. Tita. Tita Nen. Kayo na. Ate Wilma. Sarah Paul. Paul, ito dito. Paul. Turun ka, Paul. Ako ang mga number. Ay, no. Diggs. That's Diggs. Edgar Armando. Larry Ram. Panginoon, maraming po salamat sa biyaya. Salamat po, Panginoon, sa mga magpapala na natagal ng bawat isa. Dalayan po namin na ang pagpapala na ito ay padala namin saan na kami mapunta, Panginoon. Mas mapalan, Panginoon, ang nagbibigay dahil yun ang kinalulugdan mo at Diyos. Salamat po, Panginoon, sa naganap sa umaga na ito. Salamat po namin, Panginoon, na Ikaw ang maghari at mamuna sa aming buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.